Ako si Matthew at ito ang aking kwento na nangyari noong taong 2009. Bumisita ako sa probinsya ng lola ko na matatagpuan sa Visayas. Mangyaring hindi ko nababanggitin pa ang lalawigan na yun at ang clue lamang ay isla ito. Maganda naman ang lugar, maraming puno, bundok at pati yamang tubig. Wala akong ibang ginawa ng bakasyon sa probinsya, kundi ang maglibot-libot. Ang nagsisilbing tour guide ko naman ay ang tiyuhin ko. Palagi rin ako nanguhuli ng isda sa dagat, kasama si Tito at syempre, naliligo rin sa tubig alat. Sa tuwing gabi naman ay tinutulungan ko si Lola na magluto ng hapunan. Pagkatapos niya magluto, ay sabay na kaming tatlo na kumakain habang masayang nakikipagkwentuhan. Ang pagkakaalala ko noon, 2 linggo lang ang naging bakasyon ko roon at makaraan nito ay napagpasyahan ko ng umuwi. Paano ba naman, may trabaho pa ako sa Maynila at nag-leave lang ako noon para magbakasyon. Nagpaalam ako ng maayos kay Lola at Tito at nangakong sa darating na Pasko ay babalik uli ako sa lugar. Sa paglabas ng probinsya ay sumakay ako ng motorboat at dadaong ito sa Karatig Lalawigan. Doon kasi matatagpuan yung mga barko na pauwi ng Maynila. Bago pa nga ako sumakay ng malaking barko, Bumili pa ako sa isang matandang lalaki ng bagong na alamang na nakalagay sa garapon. Binibida pa nga sa akin ng matanda na masarap raw iyon at malinamnam. Hindi nakakasawa ang lasa. Ang tugon ko naman sa kanya, kaya nga ako bumili ng bagoong dahil sa paborito ko ito. Ngumiti na lang ng makulugan ang matandang lalaki. Ako naman ay umakyat na sa barko. Habang pinagmamasdan ko ang bagoong noong nasa room na ako ng bapor na ibinigay sa akin ng crew, napansin ko na marami itong mantika at may sili pa. Sa loob-loob ko nito ay mukhang masarap at makaparami ako ng kanin. Isang araw yung biyahe at makaraan nito ay dumaong na sa Manila. Noong nasa bahay na ako ay hapon na, pero hindi ko pa kinain yung bagoong dahil may binili naman ako sa karinderya. Matapos kumain, tinunaw ko muna ang laman ng tiyan at pagkatapos ay natulog na. Naalimpungatan na lang ako nang may marinig akong tumatalbog-talbog sa sahig. Bumangon ako at tinignan iyon. Laking sindak ko dahil may tumatalbog na kalamansi sa sahig. At kusa lamang itong gumagalaw. Hindi ko alam kung saan galing iyon. Maya-maya pa, gumulong ito sa kabinet na pinagpapatungan ng bagoong. At kumabog ang dibdib ko nang may makita akong paa roon. Medyo nakalutang sa hangin at pagtingala ko, nanlaki ang mga mata ko nang may masilayan na isang babaeng nakasuot ng pula. Duguan ito, butas ang 2 mga mata at tumutulo roon ang masaganang dugo. Walang balat ang kalahati ng muka at putol ang magkabilaang braso na inaagasan ng dugo roon. Unti-unti itong lumalapit sa akin habang nakalutang sa ere at pinapatunog nito ang mga ngipin na tila ba may nais sabihin ngunit walang poses. Kaya ang ginawa ko nang dahil sa takot, nagtalokbong na lang ako ng kumot at ramdam ko pa ang panginginig ng aking katawan. Habang nakatalokbong nga ako, langhap na langhap ko pa ang malansang dugo nito na marahil ay nanggagaling sa naputol na braso nito.
Sa maniwala man kayo o sa hindi, inabot ako ng umaga, nagising pa at mulat. Mabuti na lang ay nawala na ang multong iyon. Noong nasa opisina na ako, ipinagtapat ko iyon sa kaibigan ko na siyang katrabaho ko rin. Sa una nga ay nagdadalawang isip ako na ipagtapat iyon at baka isipin na nababaliw na ako. Mabuti na lang ay naniniwala ito sa usaping paranormal. Ang sabi niya sa akin, mukhang may pinapahiwatig ang multong iyon sa akin sa pamamagitan ng kalamansi at bagoong. Kailangan ko raw patakan ng kalamansi ang bagoong. Kahit nagtataka, sinunod ko nga ang sinabi ng kaibigan ko nang nasa bahay na ako. Naghiwa ako ng kalamansi at ipinatak sa bagoong matapos ko itong buksan. Sa maniwala man kayo sa hindi, ang bagoong na yun ay biglang umaalsa matapos kong mapatakan ng katas ng kalamansi. Makaraang bumula ang bagoong, napaatras ako ng masilayan na naging putol na daliri, mata at tinadtad na laman ng tao ang nakalagay sa garapon. Sa matinding takot ko ay agad kong ipinaalam ito sa kaibigan ko at tinawagan siya sa telepono. Nawindang ako sa sinabi niya. Aswang raw ang napagbilan ko ng bagoong. Siguro ay marami itong nabibiktima kaya ang mga sobrang karne ay binebenta at nilalagyan lang ng matinding sabulag para magmistulang normal na pagkain sa paningin ng mga ordinaryong tao. Ang nagpapaalis lang sa sabulag ay ang katas ng kalamansi. Kaya ko raw nakita ang tunay nitong anyo. Dito ko napagtanto na aswang pala ang napagbilan ko ng bagoong at ang multo na nagpakita sa akin minsan ay ang isa sa naging biktima nito. Itinapon ko na lang ang bagoong at mula nito ay hindi na ako buwibili pa sa mga bangketa. Hindi ko na rin nakita pa yung matandang lalaki nang umuwi ako ng probinsya. May pagkakataon na napapakita pa rin sa akin ang dugoang babae. Pero nasanay na rin ako sa hitsura niya. Ang ipinagtataka ko lang, ipinagmisa ko na siya at pinagtutulusan ng kandila tuwing araw ng mga patay. Pero napapakita pa rin ito sa akin sa ganoong itsura at ang mas masaklap pa, nagpapakita rin pala sa iba. Nagpapakita siya sa mga taong napagkukwentuhan ko tungkol sa kanya.